Welcome back to Q Republic. Today is December 3rd, 2020, Thursday. Frutas Holdings Incorporated, the listed food and beverage kiosk operator, is making its foray overseas with the opening of its first franchise store in Dubai. So check po natin yan later. Ang mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are JFC, PXP, IDC, Holcim, BDO, Ali, Frutas, SMPH, GT Cup, PHR, and MRC. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po. And bago lang po tayo mag-start, I would just like to share with you my current portfolio. So I still have ASEN, pero nag-unload na po ako sa kanya kasi I'm speculating na magkakaroon po ng swing low itong si ASEN. Meron din po akong LTG, si Merrimart, nag-unload din po ako sa kanya. MRC, meron din po tayo, and nasa average po tayo ng 0.50. Megawide, 9.14 po natin siya nakuha, and PXP sa 12.81. So kanina nung nabasag ni PXP yung resistance is profit taking po kagad ako. So nagtira lang po ako ng ilan, and then kapag nakita po ulit tayo ng low dito kay PXP, it could be na mag-add up ako sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options ninyo just in case you want to buy also with these shares. I'm just sharing this to you just to show you that I'm also like you doing some trading. Maraming salamat po. PSEI closed today at 7,194, so almost 7,200 na po tayo today from its previous closing price na 7,080. Meron po tayong trades na more than 181,000, and net foreign na still negative 476.98 million. So akala po natin mababawasan na siya kahapon kasi from billion naging 282 million na lang, pero nadagdagan pa po, kumbaga parang nadoble siya. So hopefully by tomorrow is that makita tayo ng green dito sa ating net foreign indicator. Dito po sa ating chart kay PSEI, so na-maintain nga po natin itong ating 7,036 level area or support na 7,036 area, and we are now heading dito sa ating resistance around 7,200. So nag-end po tayo 7,194. And then yung volume naman natin is consistent. Checking our stochastics para dito sa ating momentum, we are currently here in the overbought area. So nandito po tayo around 87, and meron pa tayong pwedeng itaas hanggang 101. So pagka po naging consistent pa rin yung volume natin, there's a good chance na mabasag natin tong 7,200 level area by tomorrow. Pero yun nga, tatlong buying volume na nakikita natin dito, baka magkaroon tayo ng selling volume sa kanya. So if hindi natin mababasag itong 7,200 level area by tomorrow, the least or the most that we can expect is that mag-end ulit tayo somewhere dito sa 7,100 level area. So it's okay para meron pa rin tayong itataas sa kanya by next week. So pretty much tapos na po yung swing low natin. Nabasag na natin pababa itong ating moving average 20, and we are now trading above the moving average na again. Kumbaga parang palipad pa lang tayo kasi nakadikit pa lang tayo dito sa ating moving average 9. So hopefully kung di man magtuloy itong buying volume natin by tomorrow, maliit na selling volume lang, kasing laki lang nito para mag-close lang tayo somewhere around 7,100. So check po natin yung unang stock na re-reviewin po natin, which is si JFC. JFC closed today at 204.80. Meron po tayong pagtaas na 2.91% sa kanya from its previous closing price na 199 pesos. Trades po natin 7,200, and net foreign na positive 62.21 million. Today is our second consecutive trading day na merong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni JFC, meron po tayong resistance around 216 na area, and then support around 201 peso area. Kung mapapansin po natin, na kompleto na po ni JFC itong base na create niya nung nagkaroon siya ng swing low, and then nabasag niya na po ito. Nagkaroon siya ng
breakout today with this candlestick. Nabasag niya na po yung 201 kung saan nagkaroon siya ng matinding resistance around first week ng November. So ngayon, first week ng December, nakalabas na po tayo sa box. So same thing po nang ginawa niya dito last nung October 30 or first week din ng November. So currently, ito po si JFC is nasa overbought area going into our resistance around 100 kasi previously ito po yung pinakamataas nating nakikita sa kanya. So with that being said, we are speculating na itong si JFC is mag-maintain lang ng support level natin by tomorrow or by next week. So pwede po natin siyang abangan somewhere around 201 pesos area kasi nga po kapag ka po nauntog tayo dyan sa 100 area, magkakaroon po tayo ng profit taking. So especially sa mga nakaabang po or nakabili po dito sa area na to na 185. So ngayon po meron na silang 10% gain. So baka po meron mag-profit taking. So ang magandang option po dito, kung may hawak na kayong shares, you can still hold it kasi maganda na po yung pinapakita ng GFC. Nagkaroon tayo ng breakout. Pero kung nag-aabang po kayo kay GFC, mas maganda kung mahuli natin siya dito, maximum 201 or somewhere in between around 202 or 203 area kasi makikita po natin na nagkaroon siya ng breakout and then may bago tayong support ngayon going 216. So, ang possible na upside na tinitingnan po natin dito, once nakuha po natin siya dyan sa low na yan, is 7%. So, check niyo po maigi yung magiging options natin dito kay JFC. So, ganun din po sa may mga hawak na shares. Kung gusto niyo pong mag-add up, ito po yung magandang level natin around 201, 202, or 203 area. So, check niyo po maigi yung magiging options natin para kay JFC. PXP closed today at 13.90. Meron po tayong pagtaas na 5.14% sa kanya from its previous closing price na 13.22. Umabot po tayo hanggang 14.20 today. Meron tayong trades na 1,600 and net foreign na 1.86 million in the positive. So far, alternate po yung nakikita natin dito sa ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni PXP, nabasag niya po yung ating resistance dito around 13.30 area. And then, na-reach po niya yung ating next resistance na 14.20. Kumbaga, nagkaroon siya ng high na 14.20, then na-compress and na-close po tayo sa 13.90. So, maganda po yung buying volume natin for the past 2 trading days. Dito po sa ating stochastics, nandito pa lang po tayo sa 89. And checking our history, pwede po tayong tumaas hanggang 100 sa kanya. So maganda naman po yung ating candlestick today. So we are still speculating na either by tomorrow or by next week is mabasag natin itong 14.20. Kumbaga parang natapos po yung ating swing low dito nung mabutas natin itong moving average 9 pababa and then nagdikit yung mga candlestick natin. Then ngayon, lumilipad na naman po yung mga candlestick natin from the moving average 9. So, kung may hawak po ang shares dito kay PXP, you can still hold it and then if ever gusto nyo mag-add up sa kanya, mas maganda kung ma-observe natin siya near the moving average 9 kasi yun yung ating low. Pero I think hindi pa natin siya ma-observe as of the moment kasi we are speculating na baka madagdagan itong buying volume natin by tomorrow, mabasag niya itong 14.20 and then maging malayo siya dito sa ating moving average 9. So, ganun din po sa mga gustong pumasok dito kay PXP. Medyo nakalipad na po siya. Medyo mahirap siyang habulin. And dito po sa mga nakabili during consolidation niya dito sa 12.70 area, great job po sa inyo. Kasi meron tayong parang maximum ngayon na 15.50 area. And kung may hintay niyo po yan, pwede kayo magkaroon ng 18% increase or gain sa portfolio nyo. So, check nyo po maigi yung magiging options natin para kay PXP. IDC closed today at 3.04. May pagbaba po tayo sa kanya na 2.88% from its previous closing price na 3.13. Umabot po tayo hanggang 3.15 today. Trades natin 693 and net foreign positive 134,000. So, let's check the net foreign indicator. Today is our second consecutive trading day and dadagdagan po from 35,000 naging 134,000 po yung ating net foreign indicator today.
Dito po sa chart ni IDC, meron po tayong resistance around 3.26 area and then support around 3.04 area. So after nga po natin magkaroon ng drop ng price dito, it seems that nagre-recover po itong si IDC natin. Checking our resistance, nag-dip po tayo dito sa oversold area 13 noong November 26 last Thursday, and then Friday umangat po tayo. Then ngayon nga pong December 3 is that nandito na naman tayo near the oversold area. So nasa 25 tayo. So may kita po natin dalawang araw po tayong merong selling volume dito, pero nakikita natin nagdi-diminish siya. Kumbaga parang nababawasan yung ating selling volume. So I am thinking na pagkatapos po ng ating drop, yung pag-drop ng price natin is that maka-recover po tayo dito. Kumbaga parang ito na yung ating swing low. Supposedly hanggang dito lang dapat siya sa ating moving average 20, pero bumaba siya hanggang moving average 50. So ngayon is nagkakaroon tayo ng consolidation dito sa area na to na 3.04. So sa may mga hawak pong shares dito kay IDC, especially sa mga nakabilis dito sa area na to, now nagre-recover na po itong si IDC, and then yung volume natin is lumiliit. So meaning nagkakaroon po tayo ng consolidation, tinatry natin i-maintain itong 3.04 area. And hopefully magkaroon po tayo dito ng buying volume by tomorrow para ma-maintain natin itong 3.04 and mag-end tayo somewhere in between 3.04 and 3.26. So ito rin po yung area na magandang mag-buy up sa kanya para po magkaroon tayo ng average down, or ma-average down po natin yung current price natin sa ating portfolio, especially mga nakabili dito. And sa mga gusto pong pumasok kay IDC, ito rin yung magandang time na mag-accumulate tayo ng shares sa kanya kasi nga lumilit na yung volume, nagkakaroon tayong consolidation, and na-maintain po natin itong support na 3.04 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin dito para kay IDC. Holcim closed today at 6.92. Meron po tayong pagbaba sa kanya na 0.72% from its previous closing price na 6.97. Umakyat po tayo ng 7 pesos today. Trades natin 343 and net foreign na positive 612,000. So after 4 consecutive trading days, meron po tayong green ngayon dito sa ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni Holcim, meron po tayong resistance around 7.20 area and support around 6.82 area. So itong green line natin, ito si ating moving average 200. We failed to touch it during this time November 23, and nagkaroon po tayo ng price rejection dito sa 7.20 area. So siguro hide muna natin siya para medyo malinis yung ating chart, pati yung ibang moving average 50 and moving average 100. So nakita po natin nagdi-diminish din itong ating volume, and then at the same time yung ating momentum dito sa stochastics natin nasa 68 tayo, somewhere near naman sa overbought area natin. And nakita po natin na nabasag po natin pababa itong moving average 9, na-touch natin itong moving average 20. So I am thinking ito na po yung naging swing low natin kay Holcim, and then nakikita natin na nagdi-diminish nga po yung ating volume and nagkakaroon tayo ng consolidation dito, maintaining itong 6.80 area. So I just don't know until when tayo magko-consolidation dito. So I think kung gusto niyo pong magdagdag ng shares dito kay Holcim, especially kung nakabili kayo dito sa area na to para magkaroon o magka-average down kayo dito, isabangan niyo siya kasi nagkakaroon siya ng buntot kung saan binabasag niya yung moving average 9. So ito rin po yung magandang area na bumili ng shares dito kay Holcim in case na gusto niyo pong pumasok sa kanya, kasi I think ito na yung swing low po natin, then akit po ulit tayo dito kay Holcim. So umbaga, mini-maintain po natin itong support na 6.80, and then pupunta po ulit tayo dito sa ating resistance na 7.20, and then mababasag po natin siya sooner. So hopefully by next week natin siya magawa after nating mag-consolidate dito. So if not next week, maybe the week after next. So check niyo po maigi yung magiging options natin dito para kay Holcim. BDO closed today at 107.50. May pagtaas po tayong 3.27% from its previous closing price na 104.10. Meron po tayong trades na more than 8,000 and net foreign na negative 83 million. So today is our 4th consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors.
Dito po sa chart ni BDO, meron po tayong resistance around 110 pesos area and then support around 105.30 area. So it's noticeable na matindi po yung resistance na nakita natin dito sa 110 pesos area. So tatlong candlesticks yung nag-attempt para basahin po ito pero hindi po siya nag-succeed. Then nagkaroon tayo ng price rejection, nagkaroon tayo ng dip dito and then umangat na naman po tayo dito sa ating support. So currently we are trading above the moving average 9. And I think nag-swing low na po tayo dito, touching or breaking it down yung ating moving average 9, almost touching the moving average 20. Then naka-recover po tayo dito kay BDO. So very strong momentum po yung nakikita natin sa kanya. Dito po sa trend na drenowing natin sa kanya sa stochastics na re-respect naman po siya ng ating market. And now nasa overbought area na naman po tayo dito kay BDO, so sa 80. So meron po tayong pwedeng itaas sa kanya hanggang 102. So kagaya po na nasabi ko, I think nag-swing low na po itong si BDO and we are now taking a little step towards here sa 110 and there's a good chance na mabasag po natin to and then mapunta tayo dito sa 115 area na ating next resistance. So sa may mahawak pong shares dito ay BDO, tapos na po itong ating swing low pero kung gusto nyo pa pong mag-add up dito kay BDO, ito yung best na area natin around 105 pero dito nga sa ating stochastics nagsisimula pa lang tayo, wala pa tayo sa overbought area so baka hindi po bumaba si BDO dito sa 105 by tomorrow, baka mag-start na agad siya ng 107 touching itong ating resistance and then mag-close lang tayo below sa resistance. So sa mga nakapulot po dito nung nag-swing low siya dito kay BDO, magaling po yung ginawa ninyo so great job po sa inyo at meron na kayong 9.14 or 9% na pwedeng i-gain sa kanya in case na gusto niyo magbawas or mag-unload dito sa area na to. Pero there's a good chance na mabasag natin tong 110 if not by tomorrow, maybe next week kasi nga po tapos na yung ating swing low sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin para dito kay BDO. Ali close today at 39.60. May pagbaba po tayo na 2.22% sa kanya from its previous closing price na 40.50. Umabot po tayo hanggang 41.15. Trades natin 5,300 and net foreign 84.7 million. So after po ng 150 kahapon, may lumabas na naman pong 84.7 million dito kay Ali today. Dito po sa chart ni Ayala Land, meron po tayong resistance around 39.86 and support around 37.97. So maganda po yung ginawa ng candlestick natin today. Umakyat po tayo as high as 41.15 and then na-compress down po tayo and nag-close po tayo dito below our resistance as of the moment. So we are trying to fill in now itong box natin sa kanya and then yun nga nakita tayo ng matinding resistance dito pero we are still trading above the moving average 9. So na-observe po natin na nag-swing low na tayo dito noong December 1 and then nandito po tayo ngayon sa ating moving average 9 na nagtitrade. So we are speculating na if ever man bumaba pa rin po or magkaroon pa rin tayo ng selling volume by tomorrow, we are just going to close again near the resistance area. If not, magkaroon po tayo ng parang buntot dito, basagin itong moving average 9 natin by tomorrow. Siguro baka umabot tayo ng low as 38.80 or 38.78, somewhere below moving average 9 and then magkaroon tayo ng bounce back sa kanya. Kasi nga po, na-observe natin na dito sa first base, tapos na yung swing low niya. Second base na rin po, tapos na yung swing low niya. And we are heading towards here sa 42.85. So, since nagkaroon tayo ng red candlestick, hopefully dun sa mga gusto mag-add up is nakapulot na po kayo dito. And sa mga gustong pumasok dito kay Ali, hopefully nakabili na rin po kayo ng shares dito banda. Or if ever man, ma-observe nyo pa rin siya dito below the moving average 9 tomorrow, you can still do it. And then pwede nyo siyang pataasan hanggang dito sa 42.84 area wherein you can have 9% gain sa kanya. So sa may mahawak pong shares dito kay Ayala Land, you still have an option to hold this one. And then may na-observe naman tayong magandang pagtaas dito kay Ayala Land. After nitong box na to, we're going to have another next box. So hopefully by next week yon. Pero sa nakikita nga natin baka magtagal pa tayo dito sa box natin by next week. So baka by week after next siya mangyari. Dito po sa ating stochastics, mukhang magdidip pa po tayo dito
around 61. That's why we are speculating na baka magkaroon tayo ng buntot dito. Mabasag natin itong moving average 9. And then mag-maintain tayo or mag-close tayo dito near the resistance area or hindi naman is sa baba. So baga, pwede pa natin siya mahuli by tomorrow na tagusin itong ating moving average 9 pababa. So check niyo po maigi yung magiging options natin para kay Ali. Frutas closed today at 1.53. Meron po tayong pagtaas na 0.66% sa kanya from its previous closing price sa 1.52. Umabot po tayo hanggang 1.55 today. Trades natin 917 and net foreign na negative 847,000. So after po ng ating consecutive na pasok dito sa ating net foreign indicator from November 18 up until yesterday, meron po tayong lumabas na 847,000 today. Check lang po natin itong news coming from philstar.com. Frutas starts overseas expansion. So it was published today, December 3, 2020, 12 a.m. Sabi po nila dito, Frutas, the listed food and beverage kiosk operator, is making its foray overseas with the opening of its first franchise store in Dubai. So very good points po ito para sa ating Frutas. And then, na-mention din po nila dito that I think in Mindanao, sinabi nila dito, there will be more store openings in Mindanao. So the company recently opened its first kiosk in Coronadal and will add more kiosks in Butuan and Zamboanga City. So expanding po itong ating Frutas. So very good points po itong news na to para po sa ating stock na si Frutas today. So you can double check this news under philstar.com so you can read the full article. Dito po sa chart ni Frutas, meron po tayong resistance around 1.55 area and support around 1.48. So nagkaroon na po tayo dito ng high, pinaka-peak natin around 1.62 and then it follows ng malaking rejection. Binasag po natin pababa itong ating moving average 9 and then yung mga current candlesticks natin is nagtatrade naman na po above the moving average 9. So hopefully, itong ginawa nating matinding buying or selling volume that time, ito na po yung ating parang swing low sa kanya. Pero kasi kung titingnan natin itong ating selling volume, 2 araw na tayo merong malaking selling volume dito kay Frutas. So normally kapag malalaki yung mga selling volume, ang na-observe po natin is that it follows another selling volume. Pero hopefully not, and magkaroon tayo ng ganitong klaseng buying volume tomorrow kahit maliit lang, para ma-maintain natin tong level natin around 1.53 area. Checking our stochastics, nandito po tayo currently sa 62. So nagkaroon tayo ng dip noong November 26. And ito nga po yung candlestick na yan. And then kumambyo po tayo pataas dito sa ating stochastic. So ngayon nandito po tayo sa 62. If ever man, bumaba pa rin tayo dito kay Frutas, hopefully mag-bounce back tayo dito upon reaching itong 56 area. So baka matamaan pa rin natin tong 1.48 kasi kung makikita natin, we are trying our best or the market is trying its best para basagin itong 1.55 pero puro rejection pa rin yung nakikita natin sa kanya. So uptrend pa rin naman itong si Frutas, though may weakness tayo nakikita. That's why we are observing a lower highs currently. So we are more on speculating na baka magkaroon muna tayo ng parang pause dito, little consolidation. Baka mabasag ulit natin pababa itong ating moving average 9. So that's the option or that's the time na pwede kayong mag-add up sa kanya kapag nabasag natin itong si moving average 9 somewhere around 1.50. Sa mga nag-aabang din po kay Frutas, yan yung parang magandang area na bumili sa kanya around 1.50, 1.51 or 1.52. Kasi ang next target po natin sa kanya is 1.65 area. So if ever, mahuli nyo siya dito sa 1.50, pag-akit po niya dito sa 1.65 area is meron tayong 9% gain sa kanya. So uptrend pa rin siya. You have an option to hold or even add up kapag nabubutas natin pababa itong moving average 9 para mas maging profitable tayo and mas maganda yung maging position natin dito kay Frutas. So check nyo po maigi yung magiging option natin para dito sa stock na si Frutas.
GT Cap closed today at 640. Meron po tayong pagtaas na 3.23% sa kanya from its previous closing price sa 620. Trades natin, more than 2,000 and net foreign na positive 83 million. So tatlong araw na po tayong merong support coming from the foreign investors and double digits into the million. So maganda po yung support natin currently para dito kay GT Cap. Dito po sa chart ni GT Cap, makikita po natin itong candlestick na ginawa natin today is binasag niya po pataas itong 634.58 area na kanyang resistance and now heading towards dito po sa ating next resistance around 701 pesos. So kumbaga parang ito yung pinaka main target natin nung nagkaroon po tayo ng parang breakdown ng price sa kanya nung March 2020. So yun yung pinakamataas na pwede nating obtain as of the moment dito kay GT Cap. And currently, dito sa ating momentum, medyo nasa resistance na po tayo. So maganda nga yung ginawa natin today. Binasag natin yung ating resistance pero dito makikita natin na medyo nasa itaas na tayo ng ating momentum dito sa ating stochastics. So it could be na by tomorrow is maka-experience tayo ng some profit taking dito kay GT Cap. That's why ang unang possible na scenario na mangyari dito is that mag-close tayo above 634 area or kapag meron pa rin po tayong ganitong klaseng volume by tomorrow is ma-reach natin tong 660 area. So it looks like na parang tapos na po yung pag-swing low nito ni GT Cap around November 26 and November 27 kung saan dumikit po tayo dito sa ating moving average 9. So ngayon matindi na naman po yung pag-akyat na ito ni GT Cap na iwan po itong ating moving average 9. So we are more on expecting na magko-close lang tayo above 634 by tomorrow while waiting for the moving average 9 to go up. Especially kapag nagkaroon tayo ng ganitong klaseng buying volume by tomorrow. Maliban na lang kung malaking buying volume, then therefore, dito tayo mag-e-end sa 660. Pero kung ganito lang kalaking buying volume or kalahati nito, mag-e-end lang po tayo dito somewhere above 634 area. So kung may hawak po kayong shares dito kay GT Cap, you have an option to hold it. Maganda po yung tinatakbo dito ni GT Cap and may option po kayo mag-add up sa kanya kapag nakakita tayo ng swing low touching the moving average 9. So yun naman po yung magandang area kung gusto niyo pumasok dito kay GT Cap para sumalo ng mga shares and para pag-akyat niya is maging profitable tayo. So pangatlong candlesticks niya nito, if we are going to mirror it dito sa next box or box natin previously, makikita natin na after ng 3 candlestick is that nagkakaroon tayo ng selling pressure sa kanya. And yun nga, mirror natin siya sa stochastics natin. Nasa overbought tayo, nasa resistance tayo dito around 99. So we may experience little na pagbaba sa kanya by tomorrow. So check niyo po maigi yung magiging options natin para kay GT Cap. SMPH closed today at 39 pesos. Meron po tayong pagtaas na 2.09% sa kanya from its previous closing price na 38.20. Meron po tayong trades na more than 5,200 and net foreign na negative 85 million. So far from November 24th up until today, wala po tayong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni SMPH, meron po tayong resistance around 39.46 area and support around 37.33. So it looks like na natapos na nga po natin itong swing low natin dito kay SMPH nitong December 1 kung saan nagkaroon tayo ng low around 34.90 area and then bumalik na po tayo sa pagtitrade above na moving average 20 and even moving average 9. So we are speculating na hopefully by tomorrow mabasag natin to. Pero kung magkaroon tayo ng profit taking, maybe magkakaroon tayo ng same closing price by tomorrow around 39 or somewhere below the resistance na si 39.46. So hopefully by next week mabasag natin siya ng tuluyan and then after po natin siya mabasag, ang magiging next resistance natin probably dito sa naging gap natin noong February 24 around 40 pesos area. Pero if not, somewhere here dito sa candlestick na ginawa niya. So somewhere around 40 pesos yung ating next resistance natin na target sa kanya. So
maybe yung mga nakabili dito sa area na to is meron din siyang parang target price. Kasi nga kung nakabili ka dyan sa area na yan at umabot dito sa 39.40, meron ka ng 12%. So baka magkaroon ng profit taking tomorrow. That's why baka hindi pa natin mabasag ito. Pero there's a good chance naman na mabasag natin siya by next week and tumuloy tayo sa 40 pesos. So kung mahihintay mo siya, meron kang possible na gain around 14%. Checking our momentum, nandito pa lang naman tayo sa 71. So yung pinakamataas natin dito is around 101. So packet pa lang po tayo dito kay SMPH. Since natapos nga po natin ating swing low around 27 and ngayon umakit na naman po tayo sa ating overbought area. So check nyo po maigi yung magiging options natin dito para kay SMPH. PHR close today at 3.03. Meron po tayong pagbaba sa kanya na 1.94% from its previous closing price na 3.09. Umakyat po tayo hanggang 3.14 today. Trades natin 1,100 and net foreign na positive 840,000. So today is our second consecutive trading day na may support po coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni PHR, meron po tayong resistance around 3.20 area and then support around 2.94 area. Last time, noong November 24, nagkaroon po tayo ng matinding rejection dito or matinding resistance hanggang sa puro weakness po yung na-observe natin dito kay PHR. And then itong volume natin, puro maliliit na rin po yung nakikita natin. So signs of or sign na nagko-consolidate po itong si PHR natin. And then today, nagkaroon po tayo ng buntot hanggang moving average 20 and then nag-close tayo below the moving average 9. Checking our momentum, makita po natin na meron tayong support dito na ginawa niya noong November 17. So we are hoping that by tomorrow or the coming week is that magkaroon po tayo ng bounce back dito kay PHR kasi it looks like na nagkaroon siya ng pagtaas dito from this time, November 11 hanggang November 24. Then nagkaroon siya ng swing low. So we are speculating na that this is a good area para pumulot po just in case meron na tayong shares dito kay PHR para mag-adapt tayo ng shares or if ever man gusto nating pumasok dito kay PHR. We are speculating na ang good area is that yung kapag na-touch niya po itong moving average 20. Kasi imagine kung mahuli po natin siya dito from 2.94 and then mabasag natin itong resistance and makarating tayo dito sa next resistance natin, meron tayong 17% gain sa ating portfolio. So check niyo po maigi yung magiging options natin dito para kay PHR. MRC close today at 0.52 cents. Meron po tayong pagbaba na 3.70% sa kanya from its previous closing price na 0.54. Trades natin 1,300 and net foreign na positive 195,000. So after po ng 300,000 na lumabas sa kanya kahapon, at least meron pong kalahati na bumalik sa kanya today. Hopefully by tomorrow magkaroon na naman po tayo ng panibagong green dito sa ating net foreign indicator para kay MRC. Dito po sa chart ni MRC, meron po tayong resistance na 0.55 and support around 0.52. So yung candlestick po natin today, tuluyan nyo na pong binasag pababa itong ating moving average 9. And then umabot po tayo, nagkaroon po tayo ng buntot touching this trend line na meron po tayo dito kay MRC. If we are going to observe, matindi po yung ating resistance dito sa 0.61 area, 0.58 and pati na rin po dito sa 0.55 kasi marami na po tayong candlesticks dito pero none of them succeed yet. So hindi pa po natin nababasag itong 0.55 area. Pero currently, nakikita po natin na paliit po ng paliit itong ating volume dito. So sign po na meron tayong consolidation na nakikita sa kanya. Yun nga lang, ang gusto po natin mangyari is that magkaroon tayo ng buying volume kahit maliit lang para ma-maintain natin itong 0.52 area. Pero dito sa ating stochastics, sa ating momentum, it looks like na nabasag po natin yung support natin dito around 60 and now nandito po tayo sa 50 area. Pero kung i-double check naman natin yan dito nung nakaraan, this one, October 8, 2020. So, looks like na parang same po yung support natin as of the moment. So hopefully,
magkaroon siya ng bounce back by tomorrow para magkaroon na rin po tayo ng magandang paggalaw at mabasag natin itong 0.55 area. Pero if not, baka magkaroon tayo ng swing low dito touching the moving average 20 somewhere around 0.50. So the least that we can expect is that magkaroon tayo ng bounce back sa kanya. Kung medyo mahina pa rin po yung gagawin ng market by tomorrow, babagsak po tayo dito around 0.50 touching this blue line or itong ating moving average 20. Pero kapag ka po nangyari yun, it looks like na first time nyo po gagawin yun. Kasi nung nagkaroon tayo ng uptrend na channel sa kanya, never pa po niya tinouch itong ating moving average 20. Pero nababasag-basag niya po itong ating moving average 9. Pero after naman po siguro ng mga 3 candlesticks or 4 na candlesticks is umiibabaw ulit siya dito sa ating moving average 9. So yun po yung inaantabayanan natin dito kay MRC. Hopefully, ma-maintain niya yung pagtitrade above moving average 9. And kung matouch man natin itong moving average 20, hopefully buntot lang siya. And then after the day or after the closing day is makapag-trade pa rin tayo on or below the moving average 9. Pero yun nga lang, be cautious lang din kasi medyo hirap tayong basagin itong 0.55 area. Pero wala pa naman tayong signs of reversal. Meron lang tayong signs of weakness. That's why the most that we can expect is mag-swing low to touch this moving average 20. So check nyo po maigi yung magiging options natin dito para kay MRC. And that's it for today. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please like it and share it as well para makapagbigay insights po tayo sa iba. At sa mga bago po nanonood ng video na ito at patuloy na sumusubaybay sa ating channel, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. I'll see you soon. Q Republic.